Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa sunflower. Kaya pag Sunflower Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris Gapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Biyernes po ngayon, 26 sa buwan ng Enero taong 2024. Magandang umaga. Ako po si Radyoman Aljo Bendijo. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo na mga mainit na balita. Mahigit 700,000 pisong alaga ng pananim nalugi dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. April 30 deadline ng franchise consolidation hindi na palalawigin pa ayon sa DOTR. Pero Transport Group na Manibela naniniwalang i-extend ulit ito ni Pangulong Marcos. Paglalagay ng mga palatandaan para makita ang mga produktong nagpadupad ng shrinkflation, pinag-aaralan ng DTI. Pag-alis ng SRP, suggested retail prices sa mga pangunahing bilihin, pahihirapan naman ng mga consumer ayon sa isang grupo. Mga plano para sa DepEd, inilatag ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang Basic Education Report. Department order para naman sa pag-aalis ng administrative task ng mga teacher ilalabas ngayong araw. Senado kokasyonin sa Korte Suprema ang legal na basihan ng COMELEC sa pagtanggap nito ng mga pirma para sa People's Initiative. Sa Iloilo, dinagyang Illumination, inaabangan na mamayang gabi. Iloilo City kinilalang UNESCO Creative City of Gastronomy. At sa ating showbiz balita, Kim Chiu ready na tumingle na ulit pagkatapos ng hiwalayan nila ni Sian Lim. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita na kapagtala na ng mahigit 700,000 pisong halaga ng pagkalugi sa mga pananim gaya ng palay dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 22 ektaryang palayan ang apektado ng nararanasang tagtuyot at nakapekto rin sa mahigit 20 mga magsasaka. Idasang lalaki ang halagang may tatala pag dumating na ang mga datos mula sa ibang rehiyon. Sa ngayon, 8 lalawigan sa Luzon ang nakakaranas ng drought o mas mababa sa normal ang mga nararanasang mga pagulan. Ito ay ang Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Dry spell
at dry condition naman ang nararanasan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na rito po sa Metro Manila. Ang dry spell ay tulad lamang ng drought pero sa mas maikli lamang na panahon. Inaasang tatagal pa hanggang Mayo ang epekto ng El Nino. Samantala, mataas na buying price sa palay inaalok ng NFA copies sa mga lokal na magsasaka. Kasama natin sa Balita Radyoman Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Nagpapatuloy ang pagtanggap at pagbili ng National Food Authority copies ng quality, clean at dry palay sa mga local farmers sa halagang 23 pesos per kilo upang masuportahan ang food security ng bansa. Ayon kay NFA Copies Information Officer Salve May Agustin, maliban sa buying price ay may inaalok pa silang buffer stocking incentive na nakadepende naman sa farm gate price kada linggo. Ang clean at dry palay na may 14% o mas mababang moisture content ang may karagdagang incentive na 4 pesos kada kilo, habang ang palay na may moisture content na 14.1% o wet palay ang may insentibong 3 pesos kada kilo. Nabatid na sa lalawigan ng Capiz ay may 3 warehouses ang ahensya na sa Barangay Santa Cruz Dumalag, Barangay Manggoso Sigma at Barangay Bolo, Rojas City. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Maraming salamat Joshua Kenneth Anas. Samantala, dismayado ang mga grupo ng magsasaka dahil sa patuloy na pagbabarat sa kanila pagdating sa presyo ng sibuyas. Ayon sa grupong Federation of Free Farmer, sa ngayon ay nasa 10 piso hanggang 50 pesos ang presyo ng kada kilong sibuyas, lalo na sa Ilagang Luzon. Ay kay Raul Montemayor, pangulo ng grupo, bumaba ang farm gate price dahil sa late na pagdating ng mga inangkat na sibuyas noong Disyembre noong nakarang taon. Malayong-malayuan yung farm gate price nito mula sa 300 hanggang 400 piso kada kilo noong Enero 2023. Bukod sa pagbaba ng mga imported na sibuyas, nakadagdag din ang problema sa mga harabas at ang banta ng El Nino phenomenon. Nauna nang ipinagutos ng Department of Agriculture na ipatigil muna ang pag-angkat ng sibuyas sa bansa hanggang sa buwan ng Mayo. Sa ibang balita, wala nang palugit na ibibigay ang Department of Transportation sa franchise consolidation pagkatapos ng Abril at 30. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sapat na ang 3 buwang ibinigay sa kanilang palugit para sa mga gusto talagang mag-consolidate. Meron mga nag-file ng motion, no? For consideration na i-consider yung kanilang application, no? Meron ding mga lumapit sa akin na grupo, no? Na gusto na rin nila, ang sabi nila hindi nila masyadong naintindihan yung programa, but ngayon ay naintindihan na nila and willing na silang mag-consolidate, no? So I think 3 months is more than enough, and palagay namin it will help us improve the implementation of the PUB modernization program, no? And sabi nga namin in the past, no, even with 76% consolidation, this is already more than enough, no, to implement the program. But kung magdadagdagan pa ay siguro magiging mas successful itong programa natin. Matapos namang palawigi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang consolidation, ilang mga driver at operator ng jeep ang nagtutungo na sa tanggapan ng DOTR para sumapi o lumahok sa mga kooperatiba. Sa panayam naman ng RMN Manila, sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega na karamihan sa mga humahabol ngayon ay interesado talagang magpa-consolidate pero hindi umabot sa deadline noong Disyembre. Kaugnay nito muling nanindigan si Ortega na hindi mababago sa korporasyon o kooperatiba na nakapangalan ang mga unit na ipapakonsolidate. Na-raise nila yan. They've been raising it since last year, pero talagang nasa rules po ng ating consolidation is that yung prangkisa po, once you get consolidated, either in a corporation po or in a cooperative, it will now really be owned by the cooperative. Maging isang grupo po kayo. That is the essence of the consolidation. Pero those who were raised during the hearing po sa Congress, na-raise po yun, pinakinggan naman po namin. If anything will change, we don't really know.
But as of now nga po, sabi ko, Aljo, consolidation po ang concentration ng ating opisina po. Sinabi naman ni Pisto National President Modi Floranda na mas mainam pa rin kung kagaya ng dati ang paglahok sa mga kooperatiba na pagmamay-ari pa rin nila ang unit na i-consolidate. Nangangamba si Floranda na pwede itong kunin ng korporasyon anumang oras nilang gustuhin. Ang sinasabi nga natin, wala naman kaming problema sa usapin ng kooperatiba. Kung ito ay nasa dating yung assist kooperatiba, ibig sabihin yan ay kooperatiba member kami, one route yung one unit. At siyempre, yung usapin ng prangkisa ay dapat tayo pag-aari ng ating mga operator. Hindi katulad sa ngayon yung tinutulak na kooperatiba. Kahit na mabayaran po namin yung mga unit ay hindi magiging amin sapagkat hindi nakapangalan sa amin yung unit, hindi rin nakapangalan sa amin yung prangkisa. Kaya inaano po namin na sige kung kailangan namin magkooperatiba pero dapat sa ganitong andana ng kooperatiba. Yan po si Pisto National President Modi Floranda sa panayam ng RMN Manila. Alas 7:09 ng umaga, wala pa rin balak ang grupong Manibela na magpa-consolidate para sa PUV modernization kasunod ng pagpapalawig ni Pangulong Bongbong Marcos sa deadline nito hanggang Abril. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na bagamat welcome sa kanila ang desisyon ng Pangulo, mas mainam kung tuluyang suspindihin ang programa habang pinag-aaralan ang pagpapatupad nito. Iginit pa ni Valbuena, hindi naman nakatulong ang consolidation dahil mas maraming tsuper pa ang lalong naghirap mula nang sumali sa kooperatiba. Yung consolidation po, kahit na po tanggalin na, wala po talaga kaming plano na mag-consolidate dahil sa mga nakita natin, mga kooperatiba at korporasyon na nag-modernize na, puro pahirap lamang po ang inaabot nito. Naniniwala si Valbuena na sususpinding muli ng Pangulo ang implementasyon nito matapos ang 3 buwang deadline. Marami po talaga ang ayaw ng consolidate at magkakaroon talaga ng krisis sa pampublikong transportasyon kung ipipilit po nila ito sa klaro naman po tayo nakikita ang patutunguhan dahil nga po sa dami ng problema at kung gano'n pa man, sa tingin ko kaya tayo binigyan ng 3 months para pag-aralan po itong muli dahil yung mga datos at mga report na hindi tamang nakakarating sa ating Pangulo. Tingin ko pagdating ng after 3 months baka nga mas palawigin pa yung ating prangkisa. Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN Manila. Sa kaugnay na balita, ilang mga jeepney driver na hindi pa raw nakapagpapakonsolidate ay gagamitin ang ibinigay sa kanilang palugit. Saan yan? Radyoman Chill Emprido. Good morning! RMN Live Report. Sasamantalahin na raw ng ilang jeepney drivers na hindi pa nagpapakonsolidate na gamitin ng 70 araw na palugit na ibinigay ng pamahalaan para sumali sa PUV Modernization Programa. Sa panayam ng RMN Manila sa tsuper na si Renato Santos dito sa May Pasay City, sinabi nitong wala rin kasi mangyayari sa kanyang kabuhayan kapag nagmatigas itong hindi sumali sa mga kooperatiba dahil hindi rin makakapasada. Hindi raw niya sasayangin ng makapapalugit na ibinigay ng pamahalaan para tuloy-tuloy lamang ang kanyang kabuhayan. Tiyak kasi, anyang pagkatapos ng palugit na ibinigay na hanggang April 30 ay huhulihin na ang mga unconsolidated na mga PUV na papasada pagsapit sa Mayo 1. Sapat na rin anya ang ilang beses ng pagpapalawig sa consolidation para bigyan ng pagkakataon ng mga drivers at operators na sumali sa modernization program ng pamahalaan. Kung maaalala, sinabi ang Department of Transportation na ang April 30 deadline ang huling palugit na ibibigay ng pamahalaan sa mga PUV operators at drivers na hindi pa nakakapag-consolidate. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Chill Emprido. Sa Mantala, pinag-aaralan na ng DTI, Department of Trade and Industry, na i-require ang mga retailer na maglagay ng mga palatandaan para makita ng mga mamimili kung binawasan ang bigat o laki ng produkto dahil sa shrinkflation. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, ito'y alinsunod sa utos ni Trade Secretary Alfredo Pascual na pag-aralan kung papaano ba mapoprotektahan ang mga consumers mula sa negatibong epekto ng shrinkflation. Ginagawa ito ng ilang mga manufacturers halip na magpanubad ng taas singil sa kanilang mga produkto.
Pero babala ng DTI, posibleng mauwi ito sa panloloko sa consumer lalo na kung hindi ilalagay o aabisuhan ang mga ito. Karapatan niya ng mga consumer na malaman kung nagbago ang laki at bigat ng produktong kanilang binibili. Sinabi naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association na walang problema sa kanila kung i-require itong ilagay. Pinayagan ang shrinkflation dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng mga ginagamit na sangkap ng mga ibinebentang produkto. Ibinabala naman ng consumer group na ang mga mamimili ang maapektuhan sakaling alisin na ang suggested retail price sa mga pangunahing bilihin. Ito ay matapos sabihin ng Department of Trade and Industry na pinag-aaralan ito ngayon dahil hindi naman umano nakatutulong sa competition at fair trade. Sabi ni Assistant Secretary Amanda Nograles, ikinokonsidera ngayon na maglagay na lang ng SRP tuwing may kalamidad. Ayon naman sa Suki Network, mahalaga ang SRP dahil posibleng sumirit ang presyo ng mga produkto kung magkakaroon ng kalayaan ang mga manufacturer na taasan ang presyo ng kanilang mga produkto. Samantala, inilatag ni VP, Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang mga plano para sa kagawaran ng edukasyon. Sa kanyang ikalawang Basic Education Report bilang DepEd Secretary, ipinagmalaki ni Duterte na patuloy na pinapangalagaan ang kapakanan ng mga estudyante at guro. Ipinangako ni Duterte sa mga guro ang pagkakaroon ng Personal Accident Insurance sa GSIS Field Health Consulta Package na magbibigay ng libreng konsultasyon sa mga accredited na laboratory at diagnostic testing ng DepEd. Ayon pa kay VP Sara Duterte, patuloy ang kanilang pagbibigay ng Special Hardship Allowance at pinag-aaralan na rin ang sahod ng mga guro gaya ng mga teaching overload pay at overtime pay. Tinasan din ng DepEd ang service credit para sa mga guro sa 30 mula sa kasalukuyang 15 araw. Ang service credit ay ginagamit ng mga guro para makapag-leave ng may bayad. Inanunsyo din ni Duterte ang pag-alis ng administrative tasks para sa mga guro na ilalabas ang Department Order ngayong araw. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department order on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding strand memorandum will be released next week. Ayon po kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, nakasaad sa Department Order ang mga magiging tungkulin ng mga guro kapag wala na ang administrative task. Sumasailalim pa sa konsultasyon ng panukalang ibalik ang lumang school calendar. Ito ang sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang ikalawang Basic Education Report. Ayon kay VP Sara, patuloy ang pagkonsulta nila sa mga guro, parent teachers associations, student leaders at iba pang grupo. On the reversion of the school calendar, we have recently conducted a consultation in the central office with various teacher organizations, parent teachers associations, student leaders, and other relevant groups. Consultations on the ground at the regional and division levels are currently ongoing. We are awaiting results of the consultation. Yan po si VP Sara Duterte. Una nang sinabi ng Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition na pumayag na si Duterte na ibalik ang lumang school calendar. Magsisimula ito sa bagong school year ngayong taon kung saan mas pinaaga na sa buwan ng Hulyo ang balik eskwela sa halip na Agosto. Bahagi ito ng unti-unting adjustment para makapag-umpisa na sa buwan ng Hunyo ang school calendar sa susunod na taon. Ilang mga guro, estudyante at mga magulang ang umaapelang ibalik sa dati ang school calendar dahil hindi kinakaya ang init lalo na kapag Abril at Mayo. Alas 7:18 ng umaga, inaabangan na ngayong araw ng grupo ng mga guro
ang pagpapalabas ng Department of Education at DepEd ng DO Department Order para alisin ang administrative task sa mga guro. Sa panayam ng RMN Manila kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas, sinabi nitong welcome naman sa kanila ang pagtatanggal sa ilang trabaho na hindi nasakop ng task o trabaho ng mga guro na pagtuturo. Pagdadaan niya ito para matutukan ng mga guro ang kanilang mga estudyante at makapag-focus sa kanilang trabaho. Pero para kay Basas, hindi ito payag na alisin ang ilang trabaho na tila kakambal na ng kanilang trabaho bilang guro. Parang mahirap no, na totally aalisin natin yung mga ganyang mga trabaho, yung clerical and administrative task. Kasi may karugtong po na clerical task din talaga yung pag-teacher. No? Kaya ang mag-focus no, ang mga teacher dun sa pagtuturo at tanggalin etong mga ganitong uri ng trabaho na nakakaagaw no, ng kanyang atensyon, no, ng kanyang paghahanda no, at pagpapahusay pa ng kanyang gawain ng pagtuturo, which is primarily, of course, no, the task of a teacher is primarily to teach. No? Sabi po ng napakaraming ginagawa ng mga teacher po natin, ano? Isa na lang hindi niya nagawa magturo. Tinigyan ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Pangulong Marcos kontento sa inilatag na Basic Education Report ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin mula sa Malacanang, Radyoman Chanel Salazar. RMN Network News. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta sa mga ipinatutupad na inisyatiba ng Department of Education. Ito ang pahayag ng Pangulo kasunod ng Basic Education Report kung saan inilatag ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang mga hakbang para mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw, komprehensibo at diretso ang Basic Education Report kaya't marapat lamang na papurihan ito. Nailatag na anya ni VP Sara ang mga hakbang para sa moderno at malinaw na sistema ng edukasyon na matagal nang hinihintay ng mga Pilipino. Ang sentro ng ating pagsisikap, isang batang natututo. We are cognizant that VP Sara and the whole of the DepEd family are pulling out all the stops for the betterment of our basic education by focusing on ensuring teachers' teaching, quality, competency, and well-being, improving our learners' capacities and nutrition, building better, more facilities to aid both teaching and learning. I thus call on everyone to join us in this daunting but extremely rewarding endeavor under Bagong Pilipinas, marked by a matatag educational system that paves the way for a more empowered, secure, and progressive future. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos si VP Sara dahil batid nitong mahirap ang iniatang na responsibilidad sa kanya, subalit nagawa nito ng maayos at mahusay ang kanyang trabaho. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Chanel Salazar. 7:21 ng umaga, inusisa sa pagdinig ng Senado ang posibleng anomalya sa operasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, nagtataka ang mga senador sa halos sunod-sunod na nananalo ng jackpot prize mula nitong nakaraang Disyembre. Ayon kay Senador Coco Pimentel, nakakapagtaka lalo na't nasa halos 29 na milyon na posibleng numerical combination sa 655. Pero ilang beses itong tinamaan sa loob lamang ng maikling panahon. Ginisa naman ni Senador Raffy Tulfo ang PCSO dahil sa desisyon na biglang taasan ang jackpot price ng 500 milyong piso noong nakarang buwan. Ang naturang jackpot price ay napanalunan ng isang mananayan nito lamang Enero 16, January 16. Pagdadagdag, pagkakarga ng big amount sa isang game, in this case sa 649, in the amount of 500,000 pesos, ay questionable. It is not a smart business practice. Walang negosyo sa buong mundo na meron na nga silang kita at yung kita nila ay ibabalik para isugal nang sa gayon papanalunin ng isang tao.
Bakit kinakailangan magdagdag? Depensa naman ni PCSO General Manager Mel Robles, hinugot ang dagdag na perang papremyo sa tinatawag na prize fund bilang special promo upang mas mahikayat ang mga mananaya. Bago magtapos ang pagdinig, inatasan ng 2 senador ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang suriin ang mga ginagamit na makina ng PCSO sa mga laro. Pinagsusumiti rin ng komite ang Bureau of Internal Revenue and Tax Records kabilang na ang mga sinasabing nanalo sa loto. Kinumpirma naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kukwestiyonin ng Senado sa Korte Suprema ang legal na batayan ng COMELEC sa patuloy na pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Ito ay kahit inatasan na ni Pangulong Marcos ang Senado na i-review ang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Pimentel, masyadong accommodating ang COMELEC sa pagtanggap ng mga pirma at tila ba alam ng poll body kung ano ang kanilang gagawin. Binanggit din niya ang 1997 ruling ng Supreme Court kung saan idineklarang insufficient ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act upang suportahan ang People's Initiative. Sinabi pa ni Pimentel na they should ask yung nagbibigay sa kanila. At actually, tanungin nga natin sa mga EO kilala nyo ba yung nagbigay ng papeles? Baka may iba ba niya sumagot? Hindi namin alam, pero binibilang na namin yung signature. Paano nyo alam na yun ang gusto nung nagbigay sa inyo nung papeles? So dapat hindi nila tinatanggap yan because ang tanong nila dun sa taong nagbibigay, para saan po ito? Para saan po ito? Bakit nyo po binibigay sa election officer ito? Ang sagot dapat, para bilangin ninyo. O bakit kami magbibilang? Ano po ba ang gusto? Kasi may People's Initiative kami. O anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Ay saan ba yung pursuant? Saan ba na, bakit ba kami nag-issue ng resolution? Pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a People's Initiative. Yan po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Welcome naman para sa COMELEC sakaling dalhin ito sa Korte Suprema. Pero habang wala pa nilang nakahaing kaso sa Korte, patuloy silang tatanggap ng mga pirma. Samantala sa Iloilo, dinagyang illumination. Inaabangan na mamayang gabi, Iloilo City, kinilalang UNESCO Creative City of Gastronomy. Report mula kay Radyoman Maggie Valeriado, RMN Iloilo. Magsisimula na mamayang gabi ang Dinagyang Illumination, isa sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2024. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Dinagyang Tribes and Illumination Artistic Director Professor Eric de Venagracia, sinabi nito na istriktong street dancing lang ang gagawin ng 7 competing tribes na kumakatawan sa bawat distrito sa lungsod ng Iloilo. Sinabi ni Professor de Venagracia na ang illumination ay simbolo ng paggabay ni Senyor Santo Niño tungo sa pag-unlad ng Iloilo City. Itong illumination ang naghatag sang kasanag sa aton, si Santo Niño who is our guiding star. May aras isang dimension sang religious kay kinapasanag natin si Santo Niño, pinadala siya natin sa kadalanan sang Iloilo, but at the same time is also a march towards progress. Samantala, nagsimula na rin kagabi ang Dinagyang Food Festival kung saan bida ang mga pagkaing Ilonggo. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, may added twist ang Dinagyang Festival ngayong taon matapos kinilala ang Iloilo City bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Maggie Valeriado, Tatak RMN. Kamo salamat Maggie Valeriado. At sa atin pong entertainment news, Kim Chiu ready to mingle na raw ba ulit pagkatapos ng hiwalayan nila ni Sian Lim? Alamin nga natin ang detalye mula sa ating showbiz authority na si Josa Yan. Josa, good morning! Good morning Kuya Sander, sa Tito Aljo. Ano naman yan? Ano yan? Eto na nga. Tikom ang bibig ng aktres na si Kim Chiu matapos iugnay sa kanyang aktor at leading man niya na si Paolo Abilino. Usap-usapan kasi na nagkakamabutihan umano ng loob ang dalawa matapos magsama sila sa ilang proyekto.
ito. Sa kabila naman ng mga kabiguang pinagdaanan sa pakikipagrelasyon, positibo pa rin ang pananaw ni Kim pagdating sa usaping pag-ibig. Sa isang press con, sinabi ng aktres na hindi siya nagsasarado ng pinto na magmahal muli at pumasok sa panibagong relasyon. Say pa ni Kim, wala naman daw siyang pinagsisisihan pagdating sa pakikipagrelasyon kahit pa nasaktan siya. Matatanda ang nauwi sa breakup ang 12 taong relasyon nila ni Sian Lim bago matapos ang 2023. Si Sian ang second boyfriend ni Kim. Naging unang boyfriend naman ni Kim si Gerald Anderson sa loob ng 4 na taon at nauwi ito sa hiwalayan noong 2010. Puro hiwalayan na. Wala ba nagbalikan? Pero ikaw, Kuya Sander, saka Tito Aljo. Kaya na naman. Ang mahiwagang tanong ko ngayong Friday, gaano ba katagal ba talaga kapag galing breakup ang isang tao? Ilang buwan bago ka pumasok ulit sa isang relasyon? 1 week after. 1 week? Grabe. Isang linggo lang. Ang bilis naman nun. Move on kagad. Move on agad. Tingin ko depende rin talaga sa tao. Kung happy ka na agad, parang kung kaya mo nang mas mabilisan, mas okay. Kapag naka-move on naman talaga, saka mas tatamaan ka ng bukol sa katawan. Pag sobrang stress. Huwag mo na isipin yan. Sa bagay. Mas masarap kasing magmahal. Isanton mo na lang yan. Yeah. Happy Friday! Ikaw naman, ikaw. Ano? Ikaw, tatanungin namin. Sige. Ilang araw, ilang buwan, ilang linggo? Ako 1 buwan. Isang buwan daw. Isang buwan lang? Oo, isang buwan lang. Sa bag, parang matagal yun yata. Pero pwede naman isang araw lang. Fast-paced, ha? Okay. Sige. Happy Friday dito, Aljo, sa Kuya Sander. At yan ang entertainment news na nag-iisang Josa sa balat ng radyo. Ako si Josa yan, Tatak RMN. Thank you, Josa! Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Sander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Mayong buntag, Pilipinas! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Alas 7:30 ng umaga.